Ang Japan at Pilipinas ay parehong nagpapalakas ng kanilang militar. Mas maraming warships, mas maraming military exercises, mas maraming kasunduang pangsiguridad. Ngunit bakit? May nalalapit bang panganib na nakikita nila? Oh no! O isa lamang ba itong normal na modernisasyon ng kanilang mga sandatahang lakas? Huh? Sa loob ng maraming dekada, kilala ang Japan bilang isang bansang nakapokus sa ekonomiya at teknolohiya. Pagkatapos ng World War II, nilimitahan ng kanilang konstitusyon ang kakayahan nilang magkaroon ng isang tradisyonal na militar. Sa kabilang banda, ang Pilipinas naman ay matagal na naharap sa kakulangan ng modernong kagamitan para sa depensa. Ngunit ngayon, kapansin-pansin na nagbabago ang sitwasyon. Parehong bansa ang nagdaragdag ng kanilang kakayahang militar. At ang pangunahing dahilan nito ay ang nagbabagong balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Oh no! Isa sa pinakamahalagang factor ay ang mabilis na paglakas ng China. Sa nakalipas na mga taon, malaki ang naging pag-unlad ng Chinese Navy. Nagkaroon sila ng mas maraming barkong pandigma, missile systems at mga advanced na kagamitan. Kasabay nito, naging mas aktibo rin ang kanilang presensya sa South China Sea at sa paligid ng Taiwan. Oh no! Para sa Japan, malaking usapin ang Taiwan. Ang Taiwan ay matatagpuan malapit sa mga isla ng Japan, lalo na sa Okinawa. Kung magkaroon ng krisis doon, maaaring direktang maapektuhan ang seguridad ng Japan. Para naman sa Pilipinas, patuloy ang mga tensyon sa West Philippine Sea. Oh no! Kaya para sa dalawang bansang ito, ang lumalakas na kapangyarihan ng China ay isang bagay na hindi nila maaaring baliwalain. Kung mapapansin nyo, ang Japan ngayon ay ibang-iba kumpara sa Japan 20 taon na ang nakalipas. Dati, pangunahing nakapokus lamang ang Japan sa depensa. Pero ngayon, bumibili sila ng mga long-range missiles na kayang tumama sa malalayong target. Pinapataas nila ang kanilang defense budget. Nagdaragdag sila ng mga modernong barko, fighter jets, at missile defense systems. Wow! Hindi ito nangangahulugan na naghahanap sila ng digmaan. Sa pananaw ng Japan, ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang digmaan ay ang magkaroon ng sapat na kakayahang magdepensa. Sa madaling salita, gusto ng Japan na tiyakin na walang bansa ang magtatangkang hamunin ang kanilang seguridad. Wow! Samantala, ang Pilipinas ay nasa gitna rin ng isang malawakang modernisasyon. Sa loob ng maraming taon, madalas na nakasentro ang Armed Forces of the Philippines sa internal security operations. Wow! Ngunit habang tumitindi ang mga hamon sa karagatan, nagbabago rin ang prioridad. Mas maraming radar systems ang inilalagay. Mas modernong barko ang binibili. Nagkakaroon ng mga missile systems na dati ay wala. Pinapalakas din ang kakayahan ng Air Force at Navy. Wow! Layunin ng Pilipinas na maprotektahan ang teritoryo at karagatang sakop ng bansa. Isa pang mahalagang dahilan ay ang lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at Japan. Kung dati ay nakapokus lamang sila sa ekonomiya at kalakalan, ngayon ay mas aktibo na rin ang kanilang kooperasyon sa seguridad. Wow! Mas madalas ang pagbisita ng mga Japanese warships sa Pilipinas. Mas madalas ang joint military exercises. Mas malawak ang palitan ng kaalaman, training at teknolohiya. Para sa Japan, mahalagang magkaroon ng mga partners sa rehiyon. Wow! Para naman sa Pilipinas, mahalagang magkaroon ng mga kaalyadong makakatulong sa pagpapalakas ng depensa. Sa madaling salita, pareho nilang nakikita na mas ligtas ang rehiyon kung mas malapit silang nagtutulungan. May isa pang usaping madalas banggitin ng mga analyst. Ito ay ang Taiwan. Kung magkaroon ng malaking sigalot sa Taiwan Strait, maaaring maapektuhan ang Japan, Pilipinas at maging ang pandaigdigang ekonomiya. Daan-daang bilyong dolyar na kalakalan ang dumadaan sa mga rutang malapit sa lugar na ito. Kaya kahit walang aktwal na digmaan sa kasalukuyan, maraming bansang naghahanda para sa anumang posibleng mangyari. Sa huli, ang pagpapalakas ng Japan at Pilipinas ngayong 2026 ay nangangahulugan na seryoso nilang tinitingnan ang mga pagbabago sa seguridad ng rehiyon. Habang lumalakas ang mga kapangyarihan sa Asya at tumitindi ang kompetisyon sa dagat, naniniwala ang Japan at Pilipinas na mas mabuting maging handa kaysa magsisi sa huli. Wow! At ito marahil ang pinakamahalagang tanong para sa hinaharap. Ang patuloy bang pagpapalakas ng militar ay magiging susi sa pagpapanatili ng kapayapaan? O sinyalis ba ito na papasok tayo sa isang bagong panahon ng kompetisyon sa Asya? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Kung nagustuhan niyo ang analysis na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa YouTube channel, at i-follow mo na rin ang Facebook page natin para hindi mo makaligtaan ang ating mga susunod na malalalim na pagsusuri tungkol sa mga kaganapang humuhubog sa ating mundo.